Ako po si kapatid na Gemma Sigua Ramos. Ako po ay mula sa lokal ng Pulong Munti, San Isidro, Nueva Ecija, distrito ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Elementary Education sa San Isidro, Nueva Ecija. Ako po ay sa kasalukuyang nagtuturo dito sa Pulong Munti, San Isidro, Nueva Ecija, Engineer G&F Balyarta Integrated School. Bago po ako naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, ako po ay Roman Catholic. Bilang Katoliko po, kami po ay nagsisimba na mag-anak. Kapag ka po may okasyon tulad ng mahal na araw, ay hindi po ako nawawala sa okasyon na yon. Lagi po akong bumabasa sa mahal na araw. Pinaniniwalaan po namin na yun ay totoong aral ng Diyos. Malaking pagbabago po nang ako po ay nakapakinig sa mga aral ng Diyos nang ako po'y maanyayahan sa Iglesia ni Cristo. Nung una po, nang ako'y bata pa, naaanyayahan po ako ng aking mga kaibigan na sumama sa mga pamamahayag. Pero dahil bata pa, ay hindi ko po ito pinapansin. At maaaring magalit po ang aking mga magulang dahil po kami ay taal na Katoliko. So nung ako po ay makapagtapos ng pag-aaral at nakapasa sa board exam, nadestino po ako na magturo dito sa lokal ng Pulong Munti. Dito po sa paaralan ng Engineer G&F Balyarta Integrated School. Dito po ay nakilala ko ang aming principal na si late Emilita V. Puno. Inanyayahan po niya ako sa pamamahayag. So dito po ay, ang sabi niya, makinig lamang po ako ng mga salita ng Diyos. So dahil po siya ay principal namin, pinagbigyan ko po siya sa kanyang paanyaya. At nung paglabas ko po ay, sabi niya, kamusta naman ang pakikinig mo, sabi niya sa akin. Ang sabi ko naman po ay, okay naman po. Yun lang po ang nasabi ko. Pero ang nasa puso ko po ay, nasiyahan po ako sa naririnig ko sa mga naririnig kong mga aral ng Diyos. At nakita ko po nung panahon ng pamamahayag po na yon, ang nagte-text pong ministro ay naroon po yung masiglang yung pag-aalab niya na kami pong nakikinig ay matala sa Iglesia ni Cristo. Dahil ang pinagdidiinan niya ay dito ang kaligtasan. Kaya po, nung panahon po na yon, hindi ko pa po na iisip na mapupunta ako dito sa Iglesia ni Cristo. So that time po, mga lumipas po ang ilang araw, ang sabi ng aking principal, tinanong po ako muli ng aking principal. Ang sabi niya, pwede ba kitang maanyayahan sa aming pagmimisyon? Bilang principal po namin ay wala nang pong masama sa kanyang pag-aanyaya at nagugustuhan ko naman pong makinig sa mga aral ng Diyos ng Iglesia ni Cristo. Kaya po muli po ay pinaunlakan ko po siya. At dito po ay may mga aral po na nagugustuhan ko na kaiba naman po sa aral na aking naririnig sa dati ko pong relihiyon. Nung pong ako'y Katoliko, ang tinuturo sa amin noon, ang Diyos ay may 3 persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ngunit ang napakinggan ko po dito sa Iglesia ni Cristo, ang Diyos ay iisa, ang Diyos Ama lamang. At ang ating Panginoong Hesukristo ay tao. So ako po ay bilang teacher, ay gusto kong malaman ang katotohanan at ayoko pong madaya. Kaya po, inaral ko po sa mga Biblia na kung ano ba yung tunay na relihiyon. At ganoon naman din po sa pakikinig ko sa Iglesia ni Cristo. Na yun naman din pong banal na Biblia ang sumasagot din po sa aking mga katanungan. Nakaiba naman po dun sa aral na tinuturo sa amin sa Katoliko. Dito po sa Iglesia, mismong Biblia ang sumasagot sa aking katanungan. Samantalang doon po ay isang tao
na pari na batay lamang sa kanilang kaalaman. So dito po ay napagtanto ko na totoo. Totoo ang Iglesia ni Cristo. So muli po ay tinanong ako ng aking principal na ipatatala na ba kita bilang padodoktrinahan. So dahil po sa aking mga naririnig sa patuloy ko pong pakikinig sa mga aral ng Diyos na sa Iglesia ni Cristo, ay nasiyahan po ang aking puso talaga na bukal sa kalooban kong umanib sa Iglesia ni Cristo dahil dito ko po nakita ang katotohanan. Ang pagpapasya ko pong ito ay hindi naging madali sa akin sapagkat kami po ng aking pamilya ay mga taan na Katoliko nga po at maaari po akong pagalitan ng aking mga magulang. So, sabi ko po sa sarili ko, may tama na akong pag-iisip, nalalaman ko yung mga tamang aral ng Diyos na dapat sundin. So, nagpasya po ako na magpatala po sa pagdodoktrina. Nung panahon pong ako'y babautismuhan, hindi ko alam na nasisiyahan po ako na ang pakiramdam ko po ay sinasamahan ako ng Panginoon. Kaya po, kahit na sino po yung humadlang sa akin, kahit na yung pamilya ko, patuloy po ako. Dahil lagi po nasa isip ko rin noon, yung aral na tumatanim sa akin, na sino bang magmahal sa ama at sa kanyang inahigit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ako po ay nabautismuhan. Hiniling ko po ay huwag niyo po akong pababayaan. Ganon din po ang aking pamilya. Dahil sa decision ko po na ito, ay marami po akong isinapwera. Kaya kayo na po ang bahala sa akin, Ama. Ganon po yung sinabi ko. Pinagpasa Diyos ko na po para sa akin po ay nalalaman kong kaligtasan ay narito. Sa paglipas po ng maraming taon, ay lalo ko pong napagtibay na ang aking desisyon ay hindi isang pagkakamali. Ang pinapangako ko po sa Diyos Ama na ako po ay maninindigan sa aking tungkulin, sa aking pagka-Iglesia ni Cristo. Magiging masigla po akong kaanib ng Iglesia ni Cristo. At tutulong po ako upang makatulong naman po ako sa ibang tao na umanib sa Iglesia ni Cristo. Makita nila ang katotohanan na dito po sa Iglesia ni Cristo ang kaligtasan, nandito po ang tunay na aral ng Diyos.